even before, I was already contemplating filing a case. Ang naging problema ko lang, dahil wala nga kaming kopya. O parang ang hirap mag-file na walang kopya. So hanggang ngayon, wala pa rin. Pero paulit-ulit itong hinahide. No? Although nakikita ko naman na talagang wala naman ako dun sa mga front na kanilang, sa mga unang pinapangalanan. Pero because I was mentioned, I have to really stand up and ask them kailan, sino at saan. Dahil sinusumpa ko sa Diyos at sa puntod ng aking namayapang Ama na wala akong natanggap ni pisong pusing galing sa kanila. Cyber component, bali paano po? Kasi di ba lahat ng ito maririnig mo lang doon sa kanilang press conference. Okay. Pero before the press conference, ang dami nilang promotion. Nalalabas sila, ganito, lahat. So, kung titingnan natin ayon sa ating batas, andun yung elements ng crime, ng cyber libel. Now, yung dun naman sa, kaya namin sinabi and or perjury, kasi kung yun ay meron silang pinirmahan na sinumpa ang salaysay, that is lying under oath, which is of course a subject of a perjury case. So yung cyber ma'am, dahil na-publish sa mga internet, social media, ganun. Yes. Pero yung document, Wala kasi talaga kaming dokumentong pinanghahawakan. Yun nga ang mahirap Kasi salita ng salita sila sa labas, bigay sila ng bigay na akusasyon. Pero yung 18 bodyguards and or drivers, hindi na namin alam hindi ko sila natataanggang nakikita sa opisina ni Congressman Saldico nung siya ay congressman pa. Bilang chairman ng Committee on Appropriations, andun naman yung mga staff niya So hindi ko sila nakikita. So hindi namin alam kung talaga bang sila nandoon. Now, yung kanilang affidavit, wala rin kaming kopya. What we just get is yung mga naka-upload sa social media. So yun yung abuso yun sa karapatan ng isang taong magbintang kung wala namang pinanghahawakang ebidensya. Kung ano po ba yung tingin niyo yung motibo ng 18 Marines o ng 18 bodyguards Kaya nga kailangang makuha namin yung papel para malaman namin kung sino ang nag-utos sa kanila para gawin ito. Yung kaibigan ko si Congressman Mike Defensor, meron din akong tinanong, although hindi ko na siya nakausap personal, at ang sabi hindi nga niya alam dahil ang nag-ayos ng kanilang affidavit ay si Attorney Baligon. So malamang ito mga sabihin na natin, since I'm part of the leadership of the current Congress, siyempre yung iba kapag i-mention ka, ipapahiya ka, o bibigyan ka ng mga maling akusasyon, pwede kasing mag-fold up ka at hindi na magsalita. So malamang ginagawa ito to cripple me or to prevent me from doing my tasks in the 20th Congress. Ma'am, nasa inyo po yung copy ng pinangalan. Baka pwede po namin